downfall ng mga Duterte po, mga kababayan. Oo, totoo, narinig nyo. Yung downfall po ng Duterte ay tuloy-tuloy. Ayon yan mismo kay Sani Antonio Trillanes, mga kababayan. Kasi kahapon po ay may latest interview po siya regarding nga po dito sa downfall na sinasabi natin. Paano ba nalubog ang mga Duterte? Paano ba nagsimula na lumubog ang pangalan ng mga Duterte? Eto po, pakinggan po natin yung pahayag ni Senator Sani Trillanes dito sa interview ni Sir Richard, mga kababayan. Okay? So, eto po yung interview, pakinggan natin. Wait lang po Ayan. Okay? At tayo po ay magbibigay ng opinion regarding dito. Patuloy po ang downfall ng mga Duterte po, mga kababayan. Oo, totoo, narinig nyo. Yung downfall po ng Duterte ay tuloy-tuloy. Ayon yan mismo kay Sani Antonio Trillanes, mga kababayan. Kasi kahapon po ay may latest interview po siya regarding nga po dito sa downfall na sinasabi natin. Paano ba nalubog ang mga Duterte? Paano ba nagsimula na lumubog ang pangalan ng mga Duterte? Eto po, pakinggan po natin yung pahayag ni Senator Sani Trillanes dito sa interview ni Sir Richard, mga kababayan. Okay? So, eto po yung interview, pakinggan natin. Perhaps could create a room for proper reflection as we move into what could be even more eventful year in 2026. Yes, I agree. And I think 2026 should be very crucial for the alignment and realignment of forces. Ang mangyayari kasi nito, the only sure way to defeat the Dutertes would be a merger of the Marcos bloc rather, and the middle forces. Yeah. So very formidable yun. It's a shoutout po sa lahat somewhat a variation of the team unity of 2022 na naging formidable. So three major blocks nun, nag-merge yung dalawa. Talagang there was no way. Kung yung negative charge, ito positive charge. Yes. Para sa bayan, para sa demokrasya, para sa human rights. Kasi, di ba, we would have to concede at this point that yung approximation. Shoutout muna tayo. Shoutout po sa lahat po ng ating viewers dyan. Especially, kay Ma'am Vilma. Shoutout po dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. And kay Romelo Dones. Shoutout boss, amo. Shoutout. Anabil. Garate. Shoutout po sa inyo. And sa lahat po ng Solid Team Trillanes. Magdalo. Shoutout po. No? And of course, ang mga solid ka-BBM natin, solid administration. Shoutout po. Tuloy na natin. Once noong 2022 that a Marcos presidency would be a nightmare for democracy. I think we were proven wrong na yung assumption. Nanggaling na kay Senator Trillanes. Yung inaakala nila na threat itong Marcos administration dahil nga katandem niya si Sara Duterte during unity, 'di ba? Sinasabi ni Senator Trillanes dito na parang yung threat sa humanity o democracy na tinatawag natin noon, 'di ba? At magpasa hanggang ngayon. Ito po, patunay po na mismo si Senator Trillanes, ang sinasabi niya rito ay mali pala kami ng akala, 'di ba? Dahil Sentry, sige, tuloy natin. Na pagpapatuloy ni President Marcos yung undemocratic ways of Duterte, yan yung prevailing narrative no ng mga pinks. Correct. I think 4 years into the Marcos administration, yung assumption. yes, pleasantly surprised tayo. We were mali yung assessment. So we need to take advantage of that democratic window dahil kumbaga the winter is coming, ika nga, itong
the Dutertes na sa horizon, ba? So yun. Kaya with that, we might as well merge forces with like-minded blocks. In this case, the Marcos administration. And what about yung 40-45% na undecided? How do you win them back? Ano yan ang I say back kasi marami sa kanila pink dati or Yes. nawala ng interest sa politika. But ultimately, nag-step back lang naman sila kasi masyadong Magulo. hazy o Yeah. kumbaga Correct. blurred yung mga lines, ganon. But once sharp na yung dividing line, Right. alam din nila pa rin kung saan sila pepesto. Plus, kung dalawa kasing blocks like the middle forces and the by the way, I call middle forces yung dating pink middle forces na siya. And the Marcos forces, pagka nag-merge yan, Yun yung middle force. No. The middle force, I refer to the old Dilaw and Pink. progressive, Yan. liberal Pink, yeah. So, andyan yan sila. Tapos, ito ngayon. So, pag nag-merge yung dalawa na yan, ang daming true believers dyan. Na sila ngayon yung mano-mano to. They will start poaching doon sa... Kaya yan sinasabi ni Senator Trillanes, makat lang natin ng bahagya. Malaking bagay po yan sa darating na eleksyon. Totoo ito, real talk. Malaking bagay po yan. Yung pagkakaisa ng demokrasiya na gusto ng Pinklawan at ng loyalista ay pwede po yan mag-isa sa darating na eleksyon at magkasundo po, no, na isa ang suportahan, di ba? Hindi kasi isa lamang naman po kasi ang nagpapagulo eh. Isa lamang po talaga na partido ang nagpagulo sa sistema ng politika. Alam nyo po kung sino yon? Mga Duterte. PDP laban po, mga kababayan. Na para bang nung pumasok sila sa sistema ng ating national government, parang tingin nila sa sarili nila, big time na sila. Parang untouchable na sila. Parang sila na ang hari ng buong mundo. Diba? Ng buong Pilipinas. Yun yung sinasabi ni Senator Trillanes. ang politika, yung undecided. Oh. So, the more true believers you have, di mas marami ka nagre-recruit Correct. on this side. Kaya sabi ko, malaking maganda opportunity.